Okay, alright. Pagyabang ko lang itong lugar ko kung saan ako kasi ang ganda ng paligid ko, di ba? Fresh air. At eto, maraming bulaklak. Ay, kita nyo. Dito ko nagtatrabaho bilang isang hardinero sa OFW. Unang-una ko itong, bago natin pag-usapan itong nasa title ko. Unang-una, ito talaga yung trabaho ko. Natapos ako sa trabaho, so harap muna ako sa camera para magawa ko ng opinion at kuminto dito sa kay Tatay Digong na itong si Conte mukhang kinakabahan na. Nababahala na sobra dito sa plano ng abogado ni Tatay Digong, itong si Kaufman at itong si Jacob na mukhang apektado na itong si Conte. Yan. Kita niyo man yung paligid ko. Maganda kasi ganitong tempo sa lugar namin kasi ngayon spring season. So dito kasi mayroong apat na station. Winter, spring, autumn at saka summer. Yan yung apat na station tawag nila dito. So pag ganitong spring, ganito ang paligid, green, tapos ang daming bulaklak kasi tagsibol. Yan ang tawag sa Tagalog na tagsibol. Sa Bisaya pa, tagpamuwak ba? Mo na klaro nga palibot na ko dire, no? So balik tayo. Basta kung magsawa kayo sa mukha ko, paling nyo lang yung paningin dito sa aking ayan. Ipaling nyo na lang pag nagsawa kayo kasi medyo mahaba-habang video to. Sundan nyo lang to. Kung magsawa nga kayo, ipaling nyo sa paligid. Busugin nyo yung mata nyo sa aking likuran kasi ang ganda niyan. Basta nagsawa lang kayo. O kaya, di pahinga muna kayo, lipat muna kayo ibang channel. Diba? So kung kaya nyo yung tiyagaan ng mukha ko, nasabi ng iba, fangit daw, di pagtiyagaan nyo na. At samahan nyo ako dito sa aking mga gagawing komentaryo o opinion dito kay Conte na kinakabahan na nga. I-play natin yung video. Play ko na ha. Interview to sa bilyonaryo kay Pinky Webb, no? Pinky Webb, disqualification ng mga hukom, apektado ang takbo ng Basta yun ang ito, disqualification ng mga hukom, apektado ang takbo ng kaso ni Duterte. Ito yung title. Ayan. At ito yung mukha ni Conte na mukhang kung may balbas pa to, hindi ko alam kung kung may balbas. Tingnan nyo naman yung mukha niya. Oh. Tingnan nyo naman yan. Kung may balbas yan, kayo na lang humusga. Play natin yung video ha. Makakausap po natin ngayon, ICC Assistant to Counsel, Christina Conti. Attorney Conti, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky. Hindi pa pala natapos doon sa unang hiling nila na nireject na ng pre-trial chamber. Ano pong masasabi niyo dito sa naging hakbang ng defense team nga? Ay, yun pala, yung una kong video nun, parang tuyong-tuyo talaga ako nun. Parang nawalan ako ng pag-asa. Sa totoo lang, gumawa ako ng video nun na parang walang nagawa ang mga abogado ni Tatay Digong noon sa time na yun. Parang, ano ba to? Makaka-uwi ba talaga si Tatay Digong sa Pilipinas? O talagang, dyan ba sa talaga makulong kung hanggang kailan siya makulong dyan sa ICC? Ano talaga ako nun? Frustrated ako nung time na yun. So ito pala, mayroon pang isang video nitong si Conte na mukhang dito tayo bubuhay na sinta ito. Suswertehin. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alisin yung dalawang ICC judge sa kanyang kaso. Pero ito ay kanilang iminungkahi o hiniling sa tinatawag na ICC President. Tama ho ba yun, Attorney? Yes, the ICC presidency. Actually, yung nuance o yung kaibahan noon, nung una, invitation to recuse or excuse themselves. Ngayon, disqualification. Kung sa Pilipinas, ang term natin lang parang inhibition. Nung una was voluntary inhibition. Baka gusto nyo po na kayo na ang umalis sa sarili nyo. Ngayon, nilalatag nila yung inhibit na sabi mag-inhibit ako, mga ganun, di ba? May kagaya ng impeachment halimbawa ni VP Sara, mayroong mga senador diyan, inhibit ako diyan, hindi ako sasali diyan. Mga ganun pala 'yon. Ibig kong sabihin, dagdag knowledge to mga ganito. Natutuwa ako May mag-inhibit. Yun pala yung ibig sabihin na. Kasihan para
disqualified o mandatory yung inhibition ng judges. Sa tingin namin, itong mga teknikalidad, talagang within their rights, karapatan yan ng prosecution, ng defense, even ng prosecution, even ng kahit na anong partido, na i-ensure na talagang fair and impartial yung proceedings. Kaya lang, na babagabag kami na baka makatagal ito dito sa schedule natin dahil ready na tayo. Bagabag, ibig sabihin nag-alala talaga. Ibig sabihin, bagabag eh. Di ba? Tagalog na Tagalog yung bagabag eh. Iba naman yung kabag. Baka kinabagan na rin to taga. Sa merits of the case, dapat sana ng September. Ang isang komplikasyon na kailangan ding i-point out. So, in-address nila ang kanilang request for disqualification sa presidency. Ang presidency, ito ay parang may president yung court talaga, vice president, at dalawang vice presidents na nangangalaga or nagpapatakbo ng korte generally. More of administrative. Yung isa sa tatlo dyan ay yung mismong judge na disqualify. Sino po sa kanila? Doon Si sa Judge dalawa. Alapini Gansu Si Alapini Gansu ay parte. is the second vice president I of see. the presidency. So, Alapini Ganso, yun dapat pala tanggalin. Ayun na, yung president at saka vice president daw dyan sa ICC. Pero, siya, kasama sa judge. Kaya pala kanina napanood ko to, sinabi ni Pinky Webb na conflict of interest. Mukhang ganun nga. Kasi ikaw na yung presidente, ikaw yung vice presidente, tapos kasama ka sa judge, maghatol kay dating Pangulong Duterte, conflict of interest nga. Tama ba tayo? parang sinasabi na sa presidency, pwede nyo bang i-disqualify yung dalawang judge sa pre-trial chamber? Pero kapag nagpasya kayo, hindi pwedeng magpasya yung judge kasi siya mismo yung pinapatanggal dun sa isa. Kaya medyo komplikado. Komplikado nga. Sasangasang Attorney, parang conflict of interest. Oo. Parang ganun lalabas yan. I Kasi see. kung may presidente at dalawang vice president, yung isang vice president, ayun yung pinapadisqualify ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. How does that work? Well, depende yan sa presidency. But the votes will be just 2 votes. And technically, it has to be 3. Para parang hindi ka... Putulin ko lang muna sa dyan ha. Dito na natin nakikita kung gaano kautak itong mga abogado ni Pangulong Duterte. So itong pinili ni ni Pangulong Duterte mga abogado, pinili to ni VP Sara. Itong si Kaufman at saka itong si Jacob. So si VP Sara talagang punong-puno yung dito. Kasi imagine, kinuha niya tong dalawang abogado at itong mga abogado na to ngayon, ito yung mag-inhibit yung dalawa dyan na judge kasi presidente yan at saka vice president, so hindi kayo dapat kasama kasi conflict of interest nga. Tama nga ako kanina, conflict of interest nga. Kinonfirm naman ito ni Conte na conflict nga. So mamaya na tayo mag-intera pa, dire-diretso ko lang to para mapakinggan nyo. yung pwedeng mag-tie. Kaya, depende yan kung papapalitan. Kasi the presidency cannot be essentially replaced. I will have to see how the presidency will act on this. At the same time, they have a recourse, probably, to the appeals chamber o yung parang pinaka-Supreme Court. Doon naman 5 yung judges. Kung iaakyat at iaakyat pa yan, kumbaga parang ang talagang ayaw nila dito kay Judge Alapini Gansu. Right. At mukhang naghahanap ng, sabi nila, naghahanap ng judge. Pero kung ano't ano man, inaasahan namin na mabilis ang pagpapasya ng both ng presidency at kung sakasakali ng appeals chamber. So are you saying, Attorney, that the presidency, kasi ito pong kanilang paghain ng disqualification para po maintindihan po natin laban dun sa dalawang judge, ay pwede pong yung presidente at dalawang vice president sabihin na, naku, baka mahirap ito dahil yung isang judge nga ay yung pinadi-disqualify, magkaroon ng conflict of interest. So, ihahain na lang dapat ito sa appeals chamber. Pwede ho ba yun? Ay, hindi. Mag-decide sila. They will Para decide. alam nila yun, they will have to decide this and not pass on the issue to another chamber. But whatever their decision could be, depende yan sa defense, could be kind of
ang hirap sabihin yung term na appeal kasi hindi talaga naman ganun yung Ang laki ng noo nito, babae na to, no? Tingnan nyo naman, oh. Ang laki ng noo. Review dito sa appeals chamber, I yung see. desisyon. Okay, go ahead. Tapos yung mata niya, ang layo ng distansya, no? Tingnan nyo naman, no? Ang layo ng distansya. Oh, parang mata ng kambing. Sorry. Time, lumalakad. This is just a question. So, una, this was a question about what the charges are. So, yun yung pag-uusapan natin sa Ang bira. Sabihin na naman ito. Itong gumagawa ng video. Ayaw ko talaga sabihin na vlogger ako, ha. Excuse me. Hindi talaga ako vlogger, ha. Excuse me lang. Yung gumagawa ng video na to, akala mo kung sinong kagwapuhan. Sinabi ko nga hindi ko gwapo, ha. Nagkukuminto. Bahala na kayo dyan. Magsawa kayo sa itsura ko. September sana. Ano na ba talaga yung kaso? Pero bago noon, sabi ng defense, wala naman kayong jurisdiction kaya hindi natin dapat pag-usapan yung kaso. Pero napunta pa sa, bago tayo magpasya sa jurisdiction, itong dalawang judges, hindi dapat magpasya. Palitan nyo ng judge. Kaya nagiging sanga-sanga yung issue. How does that Problematic na. affect what is expected doon po sa tinatawag nga na confirmation of charges sa September 23? Nasa ang stage na ba tayo sa Crimes Against Humanity case ni FPRRD? Ibig sabihin ba nito sa Setyembre tuloy pa rin yung pagharap ni As dating of now, Pangulo? yes, as of now, ganun pa rin. Doon sa kaso ng Duterte, ang tawag dito ay pre-trial stage. But overall, ang tawag sa situation pa rin ay investigation. Hindi pa sarado, ibig sabihin, naghahanap pa rin or pwedeng maghanap pa rin ng iba pa na huhulihin o tatawaging most responsible for other co-conspirators for crimes against humanity. Pero sa kaso mismo ni Duterte, dahil pre-trial stage, ang nakaschedule talaga ay yung confirmation of charges. May earlier schedule pa, and this is what I'm more worried about. By July 4, we are expecting the document containing the charges. So, we were not expecting the, kumbaga, we call it here in the Philippines, the information or yung sakdal. We're not expecting the information to come in September. It should come earlier so that you can mount an intelligent defense. July pa lang, ibibigay na yan, ipapakita na yan. Kaya sa totoo, mas atrasado pa nga yung schedule. Kaya doon ako nag-worry na Na hindi naman pa siya. naayos yung issue sa jurisdiction, baka maapektuhan yung ibang schedule. Pero right now, things are as is. Wala pang Things desisyon ang as pre-trial is. chamber na i-move ang kung ano mang Ate nito. schedule. Meron ho bang implikasyon sa kaso sa ICC yung pagkapanalo ni FPRRD bilang Davao City Mayor? Meron. Technically, wala. Anong wala? Hindi Mamaya. pinapatawad Mamaya ka. o binubura Anong ng wala? pagkapanalo niya bilang mayor. Yung kaso sa ICC, the fact of the commission of the crimes as alleged remains. And the ICC trial will continue. In fact, if we're talking about immunity, so mas may gano'n na, di ba, mayor yan o kaya presidente. Ang pinakamabigat na immunity, ang tinatawag ay presidential immunity. Of course. Hindi mo pwedeng kasuhan yung presidente. And Of course. Walang ganong kinikilala sa ICC. Kasi sa kanila, kumbaga ito yung mga hindi maabot-abot ng hustisya sa kanilang sa mga domestic jurisdiction, sa kanilang mga bansa. Kaya, nandyan ang ICC na avenue para dun sa mga pinakamatitindi, pinakamalalang violators of human rights. Mabilis na follow-up lamang, Attorney Conti, no? Maaari kayang gamitin ng depensa itong pagkapanalo ni FPRRD bilang to bolster his defense, kumbaga. Dahil nga, Meron. landslide victory ang nangyari po sa pagkapanalo niya. Ibig sabihin, I think it was Attorney Romy Macalintalo was telling me yesterday na maaaring gamitin ito at sabihin na, tinan mo, napakaraming ang bumoto sa kanya. O, ano tong crimes against humanity na pinag-uusapan? Yun yung parang tinatawag na condonation o pagpapatawad. Dahil binoto mo na rin naman yung dating parang criminal, quote-unquote. Pero Quote-unquote. that theory or that doctrine only pertains to administrative cases, not criminal cases. Hindi mabubura yung nangyari. What? Naman. And most Hindi importantly, Davao lang ang bumoto. Oh. Hindi naman niya kayang patawarin o i-brush aside yung mga issues para Meron. Yung sinasabi na mayroon bang immunity to kasi nanalo, landslide ang pagkapanalo.
pwede ba itong magamit sa depensa? Nabanggit ni nabanggit ni Attorney Kaufman yun, na pwede lang gamitin yun. At pwede rin gamitin ni Attorney Kaufman yung investigasyon ni Amy Marcos. Yan ang totoo. Ito si Conti kasi, hindi naman talaga siya pwedeng aminin na magamit talaga nila yun. Talagang gagamitin. Magagamit talaga nila. At isa pang magagamit dyan, yung walang humpay, walang tigil ang pagpunta ng mga tao dyan sa dahig, sa kulungan ni dating Pangulong Duterte. Isa yan. Kasi tinitingnan yan eh. Ito masamang tao to. Bakit ang mga tao dito, mga Pilipino dito, araw-araw nandito? Anong ginagawa nila dito? Di ko lang matandaan kung sino ba ang nagkwento niya na through vlog din ata yun napanood ko. Na isa rin yan sa tinitinan sa ICC. At ito sinabi niya, dininay niya, pwede kaya, hoy Conti lang talagang alam mo. Tuloy natin. I-brush aside yung mga issues for the rest of the country. Kaya tuloy pa rin yung kaso. Itong implication lang na ito, possibly, ay doon sa potential interim release. Pwedeng gawing basehan na kailangan niyang makalaya at umuwi ng Pilipinas. Although I doubt it, pwede kasi gamitin wala nga. nang sasabit dun sa kaso. Kung mabibisi ka sa Pilipinas, paano mo? Pwede nga. Interim release, pwede gamitin nga eh. Di ba? Ikaw na mismo nagsabi niyan ha. Pwede nila gamitin yun. Kanina, hindi. Kasi ang pwede rin Davao lang naman ang bumuto eh. Natural. Simple, si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, tumakbong mayor ng Davao City. Hindi naman siya pwede tatakbo ng presidente. Kung halimbawa, tumakbo to ng presidente at nanalo, anong gagawin ng ICC? Pakawalan ka agad. Kasi nanalo eh. Lalo pag landslide na. Ito si Conti lang talagang alam nito. Di ako nag-bright-brightan. Ang ko lang nito talagang, doon talaga siya sa niya na, i-defense ko to kasi nandito na to eh. Mapahaya kami nito eh. Patapos na itong video na to eh. Patapos na itong video na to ha. Okay. Harapin ang kaso. Maraming salamat po sa inyong oras. ICC Assistant to Counsel, ICC Assistant to the Council daw. Paano kang Assistant to the Council na taob na? Jabo. Mayabo. Paano ko sunod buwan ito? Kung i-file talaga nitong mga abogado ni Pangulong Duterte na i-interim release. Tapos papauwiin ng Pilipinas. Nanalo ng landslide nga eh. Ang kalaban niya itong si Carlo Nograles, ang layo eh. Ang layo eh. Hindi lang metro-metro ang nito. Kilo-kilometro ha. Milya-milya pa. Diyos ko po. Diyos mio na naman tayo dito. Ito si Conti kasi talagang idiin talaga niya na hindi pwede magamit yun. Sa interim release pwede. At least mayroong mga opsyon na saan pa talaga gamitin yung pagkapanalo ni dating Pangulong Duterte. At nagkamali kayo talaga. Na kasi ngayon kinakabahan na kayo. Yung abogado ni dating Pangulong Duterte, ito si Kaufman at si Jacob, wala na. Gumagana na. Aha. Alam nila yan dyan eh. Kung talagang na yung Pangulong Duterte sa Pilipinas. Na hindi talaga yan masamang tao. Andito na nga, nanalo na pagka-mayor. Ebidensya, ang laki ebidensya yan ha. Nanalo ng mayor, tapos dating presidente, walang kaso sa Pilipinas, dinirect sa ICC. Ako pa halimbawa ICC, no? Ako taga-ICC. Ang labo naman itong hahatulan natin doon na may kaso dito sa ICC, tapos ganito ang nangyari pala sa Pilipinas nito. At hanggang ngayon, walang patid ang mga tao dyan sa labas na, nagkasira-siraan na nga daw ng Bermuda dyan sa labas ng ICC. Nalanta na nga eh. Dahil sa mga taong pinag-apak-apakan dyan eh. At ang mga ICC ba, hindi ba sila nakapansin yan? Ano ba to? Yung mga tao na to, at mga nakatira dyan sa malapit sa ICC, nagreklamo na nga sa mga Pilipino. At ang ginawa ng mga Pilipino, lumipat ng ibang location. Na tinatawag nilang Duterte Forest. Kasi Duterte Park, at meron silang Duterte Forest. Doon sila. Kasi at least doon wala silang walang nagbabawal sa kanila. So ICC na ngayon, ito si Conti na problema na sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ayan. Paano to? Malalaman to ni Bongbong Marcos. Nako, tatabing ilalo ito. Kabahan na sila nito. Kinakabahan na ha.